tatapatin na kitalakan. Kapag hindi mo alam at wala kang purpose sa buhay, may hirapan kang gumalaw niyan. Para kang patay na isda na inaanod lang ng alon sa kung saan-saan. At aminin na natin, karamihan ng lalaki, mababaw lang ang tingin sa bagay na ito. Halos walang pakialam, kaya makikita mo na lang sila nasa mga inuman ng bababae, nasa mga club at nagpapamanhid lang sa pleasures ng buhay. Kaya sa video na ito, i-expose ko sila sa iyo nang hindi mo na sila gayahin. Pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit nawawala sa purpose ang isang lalaki. Malalim at makahulog ang usapin ito, lakan. Kaya mag-subscribe ka na at tulungan mong lumaki pa sa 100k subscribers ang ating kawan nang marami pa ang magising. Let's begin! Kaya karamihan ng lalaki ngayon ay mga mukhang pariwara at walang direksyon ang buhay dahil sa comfort. Sobrang hirap maging disiplinado pero sobrang dali lang maging komportable. Doom scrolling, easy dopamine, junk foods, corn at online games. Nariyan lang palagi sa tabi mo lahat. Hard work gets delayed because pleasure is instant. Utak mo mismo ang kalaban mo dito. Dahil sasabihin yan sa'yo na, bakit ka pa magpapakahirap kung pwede ka naman magpasarap na lang, diba? At dyan maraming nabibiktima. Progress feels slow, so comfort feels smarter. Ang bilis mo kasing maumay, nasanay ka na sa instant na lang lagi. Mas pinipili mo ang comfort kaysa sa mabagal na proseso. A man with comfort on top stop searching for meaning. Naunawaan mo ba yan? Comfort ang kalaban ng growth, na kalaban din ng purpose. Dahil mag-grow lang ang purpose mo kung hindi ka ganoon ka-komportable sa buhay. Get rich is not a plan, it is a wish. Nakukuha mo ba ang punto niyan? Sasabihin ng karamihan na gusto nilang yumaman, tapos yun na raw ang purpose nila. Kahibangan yan, because without a number, without a deadline, and without a daily work, effort stays random. Kumbaga, kung wala kang sistema sa pag-abot ng minimithi mo, mananatili lang yan na isang pangarap. Random effort creates random results. At kung puro random ka na lang, para kang nagsasagwan sa gitna ng dagat tapos wala kang dalang kompas. Hindi mo alam, paikot-ikot ka na lang pala. Kaya kung gusto mo lang yumaman, hindi purpose ang tawag dyan, wish ang tawag dyan. Wala ka kasing malinaw na target. Basta ka na lang tumitira ng hindi mo alam kung ano ba ang pinatatamaan mo. You need clarity because clarity creates purpose. Kaya ka nahihirapan na hanapin ang purpose mo, siguro dahil masyado kang takot na magkamali. Kaya hindi ka rin nagkakaroon ng pagkatuto. Masyado kang natatakot na mapahiya, pagtawanan o magmukhang ewan. But purpose requires courage to look stupid first. Noong gumagawa pa lang si Noah ng arko, pinagtatawanan lang siya ng mga tao hanggang sa dumating na ang ulan. Wala ka nang narinig na tawanan. Naunawaan mo ba ang kwentong yan? Hindi nila alam ang purpose mo, kaya ayos lang na pagtawanan ka nila at magmukha kang kahiya-hiya sa kanila gaya ni Noah. Ikaw lang naman ang nakakaunawa at hindi mo kailangang magpaliwanag. Kaya yung karamihan nagiging average na lang because staying average feels safer than being seen struggling. Nasusundan mo ba yan? Tingnan mo ang mga buhay ng mga kaibigan at taong malalapit sa iyo. Tapos ikumpara mo ang buhay mo sa kanila. Mapapansin mo, wala halos kayong pinagkaiba.
Lazy friends make laziness feel normal. Kaya kung nagtataka ka kung bakit parang walang purpose ang buhay mo, tingnan mo muna yung mga buhay ng mga taong palagi mong nakakasama sa araw-araw. May purpose ba ang buhay nila? Kung wala, tapos palagi mo silang kasama, di pare-parehas lang kayo. Nobody pushes growth, so nobody holds standards. Kaya kapag nangarap ka ng mataas, pagtatawanan ka pa ng mga yan because ambition feels strange in a weak room. Nauunawaan mo ba yan? Sa mga lalaking walang purpose at hindi alam ang dahilan kung bakit sila naririto sa mundo, life for them is about fun, attention, and approval. Kumbaga, ang tingin nila sa mga responsibilidad ay kulungan imbis na purpose. Ganyan ka rin ba? Dahil kung purpose ang hinahanap mo, dapat maging handa ka rin sa responsibilidad na kaakibat dito. Hindi pwedeng gusto mo lang ng purpose pero ayaw mo ng responsibility. Hindi pwede yan. Meaning requires sacrifice, and childish minds avoid sacrifice. Kumbaga, ang pagkakaroon ng makahulugang buhay ay nangangailangan ng sakripisyo. Ano ba yung mga kaya mong isakripisyo upang maging meaningful ang buhay mo? Kaya mo bang isakripisyo yung doom scrolling, pag-iinom, pambababae, pagsusugal at iba pa? Kung hindi, hindi mo rin malalaman ang purpose mo dito sa mundo. Suffering can build purpose only if it gets turned into fuel. May kahulugan ang bawat pasakit ng buhay. Suffering ang nagtuturo sa iyo upang mas ma-appreciate mo ang magagandang bagay sa buhay. Nasusundan mo ba yan? Without suffering, how can you know joy? Kung walang paghihirap at kakulangan, paano mo masasabing masagana ang isang tao? Paano mo ma-appreciate ang bubong ng bahay nyo kung hindi mo naranasang mabilad sa initan at mabasa ng ulan sa labas? Nakukuha mo ba ang punto? Purpose often begins when pain becomes a teacher. Karamihan kasi ng lalaki nagpapamanhid sa mga pleasures at distractions upang takasan ang pain. Ngunit mali yan. Pain is teaching you something. Listen to it. Matthew 6 verse 33. Kung hindi mo alam ang purpose mo rito sa mundo, basahin mo yan at pagnilayan. Mag-meditate ka sa verse na yan and hit the like and subscribe button before you leave this video. Help us reach 100k subscribers soon dahil yan ang purpose ng channel natin. Mas lumawak ang maabot ng ating mga salita. This is our brotherhood and we have a mission. We have a movement. We don't chase validations. We chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.